people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy blessed sa atin lahat ng bonggang-bongga. Blessed Sunday. And then, of course, sa lahat naman ng mga laging tumututok dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. At saka hindi lang yan, syempre, sa walang sawang tumatangkilik talaga. Yung mga makasolid na Mama Sam dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Yan! Kaya naman ngayong araw na to, marami akong chika sa inyo na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, grabe. Sabing ganon, yung Mr. International ay talagang malakas ang laban ni Kurt Vondat. Totoo naman yan. So, sa ngayon pa lang talaga nararamdaman ko na inaabangan ng lahat ang pagdating ni Kurt Vondat dito sa Bangkok, Thailand para sa magiging laban niya sa Mr. International. At hindi rin imposible na si Kurt Vondat ang makakuha ng titulo nito. Dahil sa nakikita ko talagang malakas talaga ang Kurt Vondat. And then, of course, excited ako ng bonggang-bongga dahil ngayon pa lang nararamdaman ko na talagang magiging maganda ang resulta. Pero syempre hindi dapat makampante si Kurt Vondat dahil meron din siyang malakas na kalaban. Ito nga si Mr. Netherlands, yung first runner-up dito sa Mr. Supranational nung nakaraan taon. So hindi mo din pwede i-underestimate yung kakayahan nun kasi talagang mukhang palaban din. Pero naniniwala ako na kayang-kaya na yan ni Kurt Vondat. Basta mag-prepared lang at maghanda ng bonggang-bongga. Diba? Diyos ko, I'm looking forward ako sa magiging eksena ni Kurt sa darating na Mr. International talaga. And then, ito ang para sa sumunod natin, chika. Valerie West. Talagang ready na para sa kanya magiging laban sa Miss World Philippines etong taon na to. Matagal pa naman, sa November pa. Yes, ngayon pa lang ay talagang paandam na sa social media si Valerie, ang dating naging pambato ng ipugaw sa Miss Universe Philippines. And then ako parang feeling ko, yes, may chance siya na makuha niya ang corona ng Miss World Philippines. Kasi yung ganda niya, lalo na siya talaga yung kauna-unahan na alam mo yun, umeksena dito para maging isang Miss World candidates, di ba? Miss World Philippines candidates. Pero sana trabahuhin din talaga ni Valerie West yung mga bagay-bagay na dapat niyang trabahuin bilang maging isang kandidata ng Miss World. Kasi hindi naman yung biro, hindi naman porket maganda ka o sige pasok ka na sa banga. Kailangan talaga ng preparasyon at yun yung inaabangan natin kung ano nga ba ipapakita niyang mga eksena sa darating na kompetisyon at kung ano nga ba talaga beauty with the purpose nga ba siya o diba? So yun yung inaabangan ko kay Valerie. And then I hope na talaga mapaghandaan niya to ng bonggang-bongga. So, yon, good luck kay Valerie. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, mga reyna ng Thailand para sa eksena sa Indonesia. So, ito nga, si Antonio Forsyth, yung nanalo si Antonio Forsyth ay pumunta sa Puteri, Indonesia. And then, ito naman din si Miss International na si Siriton, yung nanalo din siya ay naka-eksena din siya dito sa Puteri, Indonesia. And then ngayon naman ay si Miss World. So, ganun talaga, di ba? After talaga na maging title holder ka ng mga malalaking pageant, ay naiimbitahan ka. Siyempre yung mga reyna din naman natin, katulad ni Catriona Gray, Pia Wurtzbach, di ba? At saka Kylie Versosa, o yung mga Miss International natin. Ilang beses ba na naimbitahan
maimbitahan yan dyan sa Indonesia. O, diba? Kaya parang feeling ko, quits lang. Ganon. Pero ang hindi ko lang alam, bakit si Miss Earth hindi nila iniimbitahan, no? So, sa lahat ng mga queens dito sa mundo ng pageantry, si Miss Earth yung parang hindi ko naririnig na pumupunta ng Puteri Indonesia, kasi wala naman doon ang Miss Earth. Pero kasi may Miss Earth Indonesia, hindi nila naiimbitahan talaga si Miss Earth, no? Parang feeling ko sa mga eksena ng nanalo ng Miss Earth, wala pang Miss Earth na nakarating sa Indonesia para sa isang event nila dyan. So, bakit kaya? Anyway, so I hope na sana maimbitahan nila yan in the future, and looking forward tayo sa mga magiging eksena pa ng mga reyna dito sa Indonesia. Diba? So, si Miss Universe galing na rin dyan eh. After niyang manalo na Miss Universe, nagpunta siya dyan. Tapos, wala na. Umalis na. O, diba? Ganun lang. Pero, good luck, diba? Sa mga reyna pa. At sa mga reyna ng Thailand, good luck din sa inyo. And then, lalo-lalo na syempre sa Philippines, diba? Magpapahuli pa ba tayo dyan? And then, ayun. Para sa sumunod natin, chika. Sabing ganon. Eksena. Blue Crown naman daw ang target ngayon ng Indonesia para sa international pageant. Blue Crown ng Miss World. Kasi nga daw, nakuha na daw nila ang Miss Cosmo, nakuha na rin daw nila ang Miss International, at nakuha na daw nila ang Supranational. Kung yung last year, 2024, dalawang corona nakaya ng Indonesia, nakaya ng Indonesia makuha ang corona mula sa international pageant. So, naniniwala daw sila na kaya din nilang kumuha ng corona sa susunod na taon. Ang unang target nga nila ay ang Blue Crown. So, ayaw nyo i-target yung universe din. Charot. So, yan. Ako, para sa akin, mga ambisyosa lang sila. Charot. Nakoronahan lang ng dalawang corona. So, parang feeling nila talaga powerhouse na sila, no? Yung parang feeling nila, yung level nila, tumaas na ng bonggang-bongga. Pero, sige lang, Indonesia. Kasi wala namang masamang mangarap. Ako, para sa akin, kung ang target nila ay Blue Crown sa susunod na taon, mukha namang maganda naman yung pambato nila. Pero parang feeling ko kapag natapatan to ng mga magaganda, mawawala ang pangharap nila ng parang bula. Charot! Hindi. Ako, para sa akin, sa lahat ng mga candidates, syempre, may potential, especially Indonesia. So, ang ibig sabihin dito ay kung napatunayan na nila ang sarili nila nung nakaraang taon, so kaya uli nilang patunayan sa susunod na taon. Pero ngayong taon na to, hindi. Charot! Kasi natalo na sila sa ilang pageant. So, ano na lang ba ang pageant na inaabangan ang Miss Grand? Medyo malabo-labo sila ngayon sa Miss Grand. Tapos, ano pa ba? Ang inaabangan din nila ay yung laban nila sa Miss Universe. Wala din naman. So, ayun na nga lang. Aabangan na lang talaga nila yung sa susunod na taon. Malay nyo naman, makuha nyo pa rin ngayong taon na to ang Miss International. Di ba? Hindi ba sila ganun kakumpiyansa doon sa reyna nila? So, malay nila, makuha nila yung Miss Cosmo, di ba, na ayun pinuputak din ngayon ng mga tagahanga kasi daw hindi nga daw kasing ganda ni Tata yung nanalong Miss Cosmo, at parang malabo daw mag back to back. Ay nako, nakakaloka naman yun. So, mga ambisyosa lang din kasi talaga yung mga yung mga tagahanga ng Indonesia. Pero naiintindihan ko sa kabilang banda kasi naging ganyan din naman tayo noon nag-i-start pa lang tayo. At huwag natin kalimutan na minsan din tayo nangarap na sana manalo tayo ng Miss Universe. Kahit na noon may napanalunan na tayong dalawang corona, we were wanted na we wanted na sana makita natin sa generation natin na kinokoronahan ng Miss Universe, di ba? At ganun din sa ibang pang mga pageant katulad ng Miss International, Miss Earth. So, nag-start din tayo sa ganun. Kaya, naiintindihan ko din yung eksaktong nararamdaman ng mga tagahanga ng Indonesia doon sa paghahangad nila na gusto nilang maging Grand Slam, gusto nilang maging Miss Universe, gusto nilang maging Miss Grand, gusto nilang manalo Miss International. Kasi naging ganun din tayo. Medyo nauna-una lang talaga tayo na naging malakas sa mundo ng pageantry, and then darating sila sa momento na ganyan. And then hindi imposible, di ba? Kaya lang, wag masyadong malaki lang yung ulo. Kasi parang kakapanalo nyo pa lang nung nakaraang taon ng dalawang corona, parang feeling na ninyo, title na kayo sa buong mundo.
Anyway, so ganun talaga. Ganun din naman ang Pilipinas eh. Diba? So, yan. So, kanya-kanya eksena lang yan. But, laban lang Indonesia, and then, huwag kayong mapapagod na mangarap. Huwag kayong mapapagod na i-goal kung ano yung gusto nyong i-goal. Kung hindi nyo nakuha this year, kunin nyo next year. Kaya nga yung ipinakita nilang attitude sa Miss World, diba? Na parang, alam mo yun, na-imbiyay na sila kasi dalawang ang challenging ang napanalunan ng kanilang kandidata tapos biglang hindi nakarating sa dulo ng competition. Diyos ko, naloka ako doon. Anyway, so, pero pinakita pa rin nila yung good attitude na tinatawag na sige lang, kalmado lang tayo. Imbitahan natin sila. So, yun, pakainin natin sila ng mga masasarap na pagkain para makonsensya ang Miss World Organization. Charot! So, yun, anyway. So, job well done, Indonesia. And then, maganda ang bagong kandidata nila. Mukha namang may laban para sa top 40. So, abangan natin kung ano ang ipapakita nito sa susunod na competition ng Miss World. And then, tingnan natin kung makukuha nga nila ang target na Blue Crown. O, diba? So, yun. Kami nga tinatarget namin yun. Hindi namin makuha-kuha. Kayo pa. Mga ambisyosa. Charot. So, yun. Good luck, Indonesia. Laban lang. And then, of course, para sa sumunod na chika, pambato natin sa international pageant para sa susunod na taon. Ito nga, Diyos ko, na talagang usong-uso na ngayon ang naghihintay na taon-taon bago ka makalaban. Katulad na lang, syempre, ni Katrina Johnson na maghihintay siya ng mahigit 1 taon bago siya makakompete sa Miss International kasi ang ating Miss International ngayon ay lalaban pa lang. So, yon na si Mirna Isguera. At din si Mirna Isguera ay parang feeling ko, Myra ba? Mirna. Oo. So, parang feeling ko ay well-prepared kasi nananahimik. So, parang feeling ko nag-prepared siya para sa competition na magaganap nga this coming October nyata or November. So, nakalimutan ko yung eksaktong petsa. Pero, ayun nga. So, syempre, looking forward tayo kung ano din ang ipapakita ni Katrina Johnson sa susunod na taon. Diyos kong tagal pa, 2026. Nakakaloka ang binibini. And then, ayun din, si Katrina Ligado. Isa din itong nakaka-excite para sa supranational na lulumutin muna siya bago siya makalaban. Siguro naman, magiging perfect na yung pasarela niya at tatanggalin niya naman pag ganun-ganun ng hair niya. Kasi baka yun na makatalo sa kanya, di ba? Pero excited ako kasi syempre sana nakita ni Katrina Ligado kung paano lumaban si, tawag dito, yung naging si Tara Valencia, di ba? So, nakita niya sana kung paano to nag-execute, paano to lumaban ng bonggang-bongga, at sana mapantayan niya yon. So, looking forward ako. Sabi nila na kumamasa mukhang malakas ang laban natin sa supranational sa susunod na taon. Mukhang corona na. Diyos ko Lord, hindi ko alam. Kung ako tatanungin ninyo, sa totoo lang, hindi ako kumpiyansa kay Katrina Ligado dahil sa ipinakita niya eksena dito sa Miss Universe Philippines. Pero, sige lang, magtitiwala tayo sa kanya ng bonggang-bongga at ibigay natin yung tamang proseso para sa magiging laban niya. Kumbaga parang, ayan na muna natin, sige na nga, may laban tayo. Ganon. Pero, looking forward ako ha. So, tingnan natin kung ano magiging ganap niya. Matagal pa naman niya. Tagal pa yung 2026. Dito na muna tayo sa 2025. Huwag masyadong magmadali. At ang hiling ko lang sana habang naghihintay sila ay, alam mo yon, mapaghandaan nila ng bonggang-bongga yung mga magiging ganap nila para sa laban nila sa Miss International at saka sa Supranational. Nakakaloka. And then, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe 2024 na si Victoria na mayagpag ng bonggang-bongga at nabigyan nga ng special award sa Honduras at Guatemala sa kanyang pagbisita. O, binigyan siya ng souvenir certificate. Charot. So, yun. So, nakakaloka. Certificate na pumunta siya doon sa bansang yon. Ako, para sa akin, maganda talaga yung Miss Universe, no? Kasi para kung saan-saan ka pumupuntang bansa. And then, ayan din, talagang iba talaga yung datingan kapag Miss Universe ka kasi taas ng tingin sa'yo. And then, may mga ganito din, mga
certificate. Oo, sa Miss Grand wala eh. Ganda-gandahan lang. Parang okay, pumunta ka dyan, rumampa ka, tapos na. Sa Miss Universe hindi. Pag dumating talaga yung reyna ng Miss Universe, parang talagang you are very welcome, you are Miss Universe. Ang taas nung tingin. Oo. Anyway, so congratulations kay Victoria. Talaga nakikita natin na pasabog pa rin ang mga beauty ni Victoria talaga habang lumalapit na ang kanyang reigning, patapos na yung reigning niya. Pero paganda ng paganda ang mga nakikita natin, mga photos na nilalabas. Pero alam niyo, sa totoo lang, nakukulangan ako sa mga pasabog ng universe. Parang pag titingnan mo yung photos niya, okay, hindi na katulad nung dati na parang pag naglabas sila ng photo, ay wow, naglabas ng photo ang Miss Universe, ay ang ganda, ang bongga. Ngayon parang hindi na ganun pinag-uusapan. Medyo nakakalungkot yung part na yun, pero naniniwala ako Miss Universe is still Miss Universe. Kasi nga, di ba, sa mga naririnig natin, pumunta ng ganito, pumunta ng ganyan, rumampa sa ganitong country, parang wow, winner, di ba? So, panalo pa din. At sa tulong yan nila Kun-an, at saka ni Raul Rocha. And then, good luck, di ba, sa Miss Universe, and good luck sa mga magiging kandidata ngayong taon na to. Diyos ko, ito na nga si Atisa nga. Diyos ko, kinakabahan na ako. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam. Usapang pageant. So, ito yung mga update. Universal Woman sa August 1 hanggang 11. So, aalis na syempre si Jasmine Uomay para mag-compete sa Miss Universal Woman sa August 1. Ay, bongga, malapit na. Oo. And then, of course, para naman sa mga nag-aabang, Miss International Queen sa September 20. Ay, hindi pala siya next month, sa September 20. Parang sunod-sunod na yung pageant sa September. Tapos may Mr. International, tapos tatlong Mr. International kasi parang Miss Cosmopolitan, Mr. International, at saka Mr. Globe. Tapos sasabayan pa ng Miss International Queen. Oh my God. Oh, so, yon. And then, abangan natin yan. And then, Miss Universe. Okay, sa Miss Universe naman, November 21. So, yung Miss Grand, October. Saka Miss Globe. Oo. And then, Miss International, Miss Universe, November 21, and then Miss International naman ay November 27. So, pagpasok ng September, sunod-sunod na yung pageant. Actually, August meron na di ba? Ang August, ayan nga, Universal Woman. And then, alam ko may isa pa. Pero, pagdating talaga ng September, ayun, medyo mag-start na talaga yung pageant season ng bonggang-bongga na medyo nakakaloka kasi sunod-sunod na sila. And then, plus, ang Miss Charm. Yun. Ang Miss Charm saka Miss Cosmo, wala pa silang schedule. Diyos ko naman, yung Miss Charm naman, huwag na kayo umasa dyan. Nung nakaraan taon nga, Diyos ko, parang mahigit 1 taon ang hinintay ng kandidata bago siya maiputong yung corona niya sa susunod na reyna. Kumbaga, 1 taon at mahigit. So, ngayon, parang ang Miss Charm, parang feeling ko dapat mawala na siya sa eksena. Kasi parang nakakaloka. Kasi di ba, parang ayan na naman sila. So wala pa silang schedule. Tapos mag-schedule na naman sila, sabihin nila December. Tapos pagdating ng December na naman. O, di ba? Diyos ko, parang aabutin na naman sila ng January 2026. Kaya si Cyril Payumo ang pinakamatagal na naghintay talaga sa pageant. Maliban dito kay Katrina Ligado at kay si Cyril Payumo. Kasi pag naurong pa to, ay nako, parang 2 taon na. Parang makikris na grabida siya. Baka pumunta na lang siya sa Miss World. Charot. So, yun. Anyway, so hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa Miss Charm. Bakit ganon? Hindi nila to naaasikaso ng bonggang-bongga. Parang naging problema na nila yan since 2020. Tapos ngayon, anong petsa na ganyan pa rin yung problema nila, di ba? So, nakakalungkot lang isipin. Pero, tignan natin. Baka naman may hahabol nila ngayon taon na to ang pageant nila. Maganda pa naman, di ba? Pag pinapanood ko ngayon Miss Charm, gusto ko yung mga eksena doon. Gusto ko yung labanan. Maganda, in fairness. Kaya lang,
yung organization hindi niya na-handle ng bonggang-bongga. Kaya looking forward ako na sana may ibang organization ang humawak dito at maipagpatuloy ng maayos kung ano ang ginagawa ng Miss Charm. Sayang, no? Kasi ang ganda pa naman ng name, Charm. Tapos ang bongga ng pageant, parang universe din. Oh. So yun, so nakakaloka. I hope na sana magawa nila ng paraan yan. And then, ayan ang mga chika natin for today. And then sana na-enjoy ninyo ang mga talakayan natin ngayon. Pero syempre, tatanungin ko rin kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman ng bonggang-bongga. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.